Sec, two things po. Una, sabi nyo kanina, maglalabas kayo ng bagong department order bago po matapos yung December 2025 na hindi na nakakalito, nakalagay na po doon, mas klaro na nabibigyan talaga ng professional authority itong mga operators natin. But with milestone, na sure po lalabas before December 2025. And then another thing, kailan po ulit yung mangyayaring pag-uusap nyo dito sa hindi lang sa Manibela, maging sa iba pa pong grupo? Una po, no, it's either po, lilinawin ko lang po, it's either a new department order or it's more of a memorandum circular. Okay. Parang it's more of an IRR of the existing DO kasi we can basically clear the doubts by issuing a memorandum circular. Yung pangalawa po, kailan kami magpupulong ng ating mga individual operators po, no, tinatapos ko lang po ang pagpupulong nila with LTFRB. Kasi the details of which kailangan nila pag-usapan at maayos, though I instructed the LTFRB already kung anong magiging polisiya natin. Then thereafter po, wala pong problema. Kailan pwede po ako magipagpulong sa kanila kasama road sector, kasama ang LTO, LTFRB. Kasi ang pagkakaalam ko, tapos na rin po sila sa pagpupulong ng LTO pagdating naman sa enforcement side. Yung nga po, kasi ang LTO, well, kahit papaano po, maayos kausap yan. Ito nga yung bagong ASEC sa LTO. Kasi nga pinag-uusapan dito, kung tama po, tama ang ating pagkakaintindi ko, dapat hindi hulihin, payagan magparehistro yung mga nag-expire ng rehistro sa pamamagitan po ng pagbibigay muna ng provisional authority ng LTFRB sa kanila, payagan magrehistro and payagan bumiyahe. Ganun po yan, di ba? I cannot agree more, Manong Ted. I fully agree with you po. Sige, yun ang klaro. Opo. That's why sabi ko nga po kay ASEC Lacanilaw at saka kay Chairman Vigor, which they fully agree naman po na kailangan natin kapag ganyan ang issue ng registration at sa atin naman na antala ang pag-ayos ng kung ano man ang tamang polisiya at mas clear na policy, we have to be somehow understanding. If the issue po is pagkakadelay ng ating registration. But sabi ko po, kapag ang issue po ng paghuhuli, pagbibigay ng ticket is roadworthiness, that is something else. That is non-negotiable naman po sa DOTR. So, ito lang, Cha, kasi nga, klaruhin lang natin, Cha, please. Kasi ang issue ng Manibela, sa pahirapan, may lagayan, may korupsyon. Doon po nagsisimula na naman po itong kanila pong problema. Pinahirapan sa LTFRB, dinribble sa LTFRB, and then pagrehistro sa LTO, hindi rin po pinarehistro, kaya po hinuhuli pa po sila, kaya ito po yung nangyayari. Paano kaya natin yung mabibigyan po ng aksyon po, yung issue po ng korupsyon na iyan po, at ito nga po na maging maayos na po talaga ang lahat sa pamamagitan po ng tulong mismo po ng LTFRB at ng LTO. ASEC. Thank you po, Manong Ted. Una po, at least for the enforcement side, itong LTO natin, at ako naman naniniwala kay ASEC Marcos din. Mahigpit po yan pagdating sa ating mga ganitong issue ng corruption. And I think nagtanggal na siya. Ganon din po, I think may issue din sa SAIC. Sabi ko nga po nung unang interviews ko, sabi ko sa Manibela, ibigay nyo sa akin ang pangalan. At kahit prima facie evidence lang, makakasiguro po sila they will not last a day dito sa office natin basta naibigay nila. Sisibakin ko po talaga at sasampahan ng kaso. Pagdating naman sa LTFRB, sabi ko, they have to expedite the process. At in a way po kasi humaba yung backlog. Nung report na nakuha ko po sa LTFRB for the last 2 months when started po si Chairman Vigor, meron siyang 37,000 na backlog na hinahabol. So, at binigyan natin ng deadline, at sabi niya naman matatapos na I think by tomorrow or by this week. So ang dami po namin kailangan habulin. At tama po kayo, sinasabi ko naman po parati ito, Manong Ted, the inefficiencies o yung pagkukulang po, shortcomings of the government, ang hindi po dapat mag-suffer ang ating mga kababayan. So aminado naman po kami doon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!